Nagsimula ang movie nang biglang nagpatihulog si Peter sa isang building at hindi malinaw kung bakit talaga ito ginawa ni Peter. Pagkatapos ay ipinakita ang isang matandang babae kasama ang kanyang attendant. Palaging tahimik lang ang matandang babaeng iyon at kinakausap siya ng kanyang attendant. Nakarinig ng ingay ang attendant habang naglilinis siya ng bahay. At nang puntahan ito ay bigla siyang hinila ng isang demonyong babae sa kwarto. Pagkatapos ay ipinakita ang mag-asawang sina Karen at Doug na nag-uusap sa kama. Isa talagang attendant si Karen kaya't nakipagkita siya sa kanyang boss, at inassign siya nito para sa matandang babae dahil biglang nawala ang dating attendant nito. Nakarating na si Karen sa bahay ng matandang babae at pagkapasok sa bahay ay sinubukan niyang kausapin ito, at makikitang tila may problema sa pag-iisip ang matandang babae, at ilang sandali ay nakarinig din si Karen ng ingay doon, at nang mag-ikot ay nakita niya ang isang kwarto na puro masking tape upang hindi makapasok ang kahit sino man dito. Pinagtatanggal ni Karen ang mga tape at nakita niya sa loob ang isang diary at kinuha niya ito. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang nakakatakot na pusang itim na hawak ng isang batang lalaki. Sinabi ni Karen sa matandang babae ang tungkol sa bata at nakita niya na tila may kinakausap na hindi nakikita ang matandang babae, at biglang may lumitaw na isang nakakatakot na demonyong babae sa kanyang harapan, kaya't nang dahil dito ay nawalan siya ng malay. Pagkatapos ay ipinakita ang isang nakaraan kung saan ay dumating ang matandang babae upang bilhin ang bahay na iyon. Nakaramdam ng kakaiba ang matandang babae sa bahay at nakakita din ang ahente ng isang batang lalaki sa bathtub at inilihim niya ito sa pamilya na bibili. At nakaramdam din ang pamilya na parang may kakaiba sa bahay na iyon. Kinagabihan pagka-uwi ay nakita ng anak ng matandang babae ang nagkalat na mga bagay sa sala, kaya't tinanong niya ang kanyang ina ngunit wala din itong alam, at ang sinabi lang nito ay nasa itaas ang iyong asawa. Pagkarating sa asawa ay nakita niya na malala ang kondisyon nito na parang kinukulam ng isang tao, at biglang lumabas ang isang batang demonyo at pinatay sila nito. Nakarating na ang boss ni Karen sa bahay dahil hinahanap siya nito, kaya't nang makita ng boss ang nangyari sa pamilya ay agad itong tumawag ng mga pulis, at nakita ng mga pulis ang mag-asawang pinatay ng batang demonyo sa kwarto. At sa ospital ay nag-aalala si Karen tungkol sa nangyari sa bahay kagabi. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ng pulis ang picture ng bata na nakita niya sa kwarto, at nalaman niya na namatay na pala ang batang iyon 3 taon na ang nakararaan, at sa isang office ay nakakita ang isang babaeng empleyado ng isang demonyo, kaya't agad siyang nagtatakbo at umuwi na sa kanyang bahay. Ngunit nang matutulog na siya ay biglang nagpakita ang demonyong si Kayako at pinatay siya nito. Samantala ay nagpunta si Karen sa kanyang asawa, at habang nasa bus ay lumabas si Kayako sa salamin ngunit hindi naman ito nakita ni Karen. Samantala ay nakakita ng isang sugatang babae ang boss ni Karen na si Alex, at pagkatapos ay nagpunta ito sa basement, at nang sundan ay laking takot niya nang makita niya ang nakakakilabot na mukha nito. Pagkatapos ay ipinakita si Karen na nagsisearch ng mga impormasyon tungkol sa bahay ng matandang babae, at dito ay nalaman niya na sa bahay pala na iyon ay may isang lalaking bumawi ng kanyang sariling buhay matapos niyang patayin ang kanyang asawa at anak. Nakita din niya ang picture ng isang pamilya doon, at ito din ang pamilya na sinabi sa kanya ng pulis, at ang pangalan ng asawang babae ay Kayako, at ang batang nakita niya ay si Toshio. At nakita din niya ang picture ng isang lalaki doon, at ito ang lalaki na nagpatihulog kanina sa simula ng movie. Pinanood ng pulis ang video footage sa CCTV at ito ang kaparehong video kung saan ay makikitang naglalakad ang babaeng demonyo. Kinabukasan ay pinuntahan ni Karen ang asawa ni Peter upang makakuha siya ng impormasyon. Ipinakita sa kanya nito ang mga picture nila ni Peter, at nakita ni Karen na sinusundan si Peter ng isang babae sa mga litrato nito, at ang babaeng ito ay si Kayako na na-search niya sa internet, kaya't sinabi niya agad ito sa pulis, at sinabi ng pulis na 3 taon ko nang hawak ang kasong iyan kasama ang aking mga worker, ngunit pinatay ang aking mga worker habang iniimbestigahan namin ito, at dahil sa takot kaya't isinara ko na ang kasong iyan. Ipinalam din ng pulis kay Karen na kapag may namamatay ay nagpapatuloy ang sumpa, at ang tanging paraan lang upang matigil ang sumpang ito ay hindi dapat panatilihin ang koneksyon dito. Kinagabihan ay nagdala ng gasolina ang pulis sa bahay na iyon upang masunog niya ang bahay, at nang iligtas niya si Toshio ay pinatay siya ng ama nito na si Takeyo. Samantala pagka-uwi ay nalaman ni Karen sa text na pupunta si Doug sa bahay na iyon, kaya't nagmadali si Karen upang iligtas ang buhay ni Doug, at sa bahay ay nakita ni Karen ang demonyo ni Peter. Ipinakita nito sa kanya ang mga picture kasama ng diary na nakuha ni Karen. Nakasulat ng ilang ulit sa bawat pahina ng diary na iyon ang pangalan ni Peter,
At nabunyag ang lahat ng sekreto dito na gustong-gusto pala ni Kayako si Peter at pilit niyang hinahabol ito, at ito pala ang dahilan kung bakit palagi siyang nakukuhanan sa mga picture ni Peter, ngunit hindi naman alam ni Peter ang tungkol sa pagkahumaling nito sa kanya, at nang mabasa ng asawa ni Kayako ang diary ay sobrang nagalit ito, at hindi lang niya basta pinatay si Kayako dahil pinaikot pa niya ang leeg nito sa harap ng kanilang anak na si Toshio, at pagkatapos ay nilunod niya si Toshio sa bathtub, at pinaghahampas din niya sa pader ang alagang pusang itim nito, kaya't natakot si Karen sa kanyang nalaman. At kaya pala nagkaroon ng sumpa ay dahil sa walang awang pagpatay sa kanilang mag-ina, at ito ang sumpa na pumatay kay Peter at sa pamilya na nakabili ng bahay na iyon, at ito din ang pumatay sa pulis at sa mga worker nito, at ang isusunod namang papatayin ni Kayako ay sina Karen at Dove, at ang bahay na ito ang nagdulot ng pagkamatay ng mga tao, kaya't nang malaman ni Karen ang buong katotohanan ay iniligtas niya si Dove, unti-unti nang nilalapitan ni Kayako si Dove, kaya't matapos buhusan ng gasolina ni Karen ang buong bahay ay sinindihan na niya ito, pagkatapos ay ipinakita na nasa ospital na si Karen dahil nagawa niyang makaligtas sa nasunog na bahay, at nang puntahan niya ang bangkay ni Dog ay nakita niya si Kayako sa kanyang likuran. Makikita natin ang dalawang school bus na dumaraan sa gitna ng mga kakahuyan at masayang nag-uusap-usap dito ang mga estudyanteng mga babae, at nagsusulat naman si Mitsuki ng isang tula sa kanyang notebook. Sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan na mag-enjoy naman siya sa kanilang field trip. Yumuko si Mitsuko upang pulutin ang kanyang nahulog na ballpen nang biglang umatake ang isang malakas na hangin sa kanilang school bus. At nahiwa silang lahat nito at pinagpuputol, at pagtayo ni Mitsuko ay nawalan na ng bubong ang bus at nawala na din ang kalahati ng katawan ng kanyang mga kaibigan, at ilang sandali ay umatake na naman ang malakas na hangin ngunit agad na yumuko si Mitsuko kaya't hindi siya napatay nito, at nang huminto ang bus ay agad siyang bumaba at nagtatakbo sa highway na may nakakalat na mga putol na mga katawan. Nang makita niya ang apat na babaeng naglalakad ay itinulak niya ang isa sa mga ito upang mailigtas ngunit naputol naman ang mga katawan ng kasama nito, at ilang sandali ay namatay din ang babae nang iligtas nito ang mga kabataang nagbibisikleta. Pagkatapos ay nagpatuloy na sa pagtakbo si Mitsuko hanggang sa makarating siya sa isang ilog na may mga inanod na bangkay ng mga estudyante, nilinis niya ang dugo sa muka at nagpalit ng malinis na uniform at pagkatapos ay nagtatakbo ulit siya sa highway. Pagkaraan ng ilang oras na pagtakbo ay nakarating na siya sa isang school for the girls, at makikitang tila kilala siya ng mga ito at pagkatapos ay bigla siyang nilapitan ng kanyang kaibigang si Aki. Ilang oras na silang hindi nagkikita ngunit sinabi nito na iisang eskwelahan lang ang kanilang pinapasukan, nang biglang isang malakas na hangin ang tumama sa kanila kaya't agad na lumahod si Mitsuko sa lupa ng dahil sa takot, ngunit wala namang nangyari kaya't itinayo siya ni Aki at nagtungo na sila sa eskwelahan. Naguguluhan pa din si Mitsuko kaya't naisip niya na baka isang panaginip lang ang nangyari sa kanya kaninang umaga, at pagkarating nila sa classroom ay sinabi niya kay Aki na pinutol ng hangin ang lahat ng kanyang mga kaklase sa bus kanina. Upang matulungan ay hinila siya ni Aki sa bintana upang ipakita sa kanya na ligtas naman ang hangin sa labas. Pinakiramdaman ni Mitsuko ang hangin at nang malaman niya na safe pala ito ay kumalma na din siya sa wakas. Ipinagpalagay ni Aki na baka may konting amnesia na si Mitsuko kaya tinawanan lang siya nito. Pagkatapos ay nakipagkita na sila sa kanilang mga kaibigan at nagpasya sila na wag nang pumasok ng araw na iyon, at pagkatapos ay nagpunta na silang apat sa mga kakahuyan habang nagtatawanan, at nakalimutan na ni Mitsuko ang lahat ng nangyari kanina. Huminto na sila sa isang ilog at nagkatinginan si Aki at Mitsuko at na-in-love sila sa isa't isa. Sinabi ni Mitsuko sa iba pa ang tungkol sa kanyang panaginip. Pagkatapos ay nakakita sila ng isang higaan sa sahig at ginamit nila ang unan upang makapag-pillow fight, at habang nagliliparin ang mga balahibo ay nagtitinginan sila ng may paghanga sa isa't isa. Napansin ni Mitsuko na nakangiti silang pinapanood ng dalawang mag-asawang babae sa di kalayuan. Isang babae ang nagsabi na kung gusto nilang magbago ang kanilang realidad ay kailangan nilang gumawa ng isang bagay ng hindi inaasahan at hindi pangkaraniwan. Sinunod ito ng isa sa kanila sa pamamagitan ng pagpapakita nito ng panty habang nagtatawanan silang lahat, at tila napaka-importante ng mga salita nito para kay Mitsuko habang iniisip niya ito ng malalim. Ilang sandali ay bumalik na sila sa eskwelahan, at napansin ni Mitsuko ang isang unan sa sahig, at habang pinupulot niya ito ay bigla silang pinagbabaril ng isang machine gun ng kanilang teacher, kaya't namatay ang lahat pati na si Aki maliban kay Mitsuko. Sinabi ng teacher na ito ang kanilang parusa dahil sa pagka-cutting classes nila kanina.
At nang papatayin na din siya nito ay agad siyang tinulungan ng kanyang dalawang mga kaibigan upang makatakas, ngunit napatay din ang kanyang mga kaibigan ngunit bago mamatay ay sinabi ng isa sa mga ito na maging wild siya kung kinakailangan, at patuloy na nagtatakbo sila Mitsuko sa labas habang pinagbababaril sila ng mga teacher, namatay ang karamihan sa kanilang ngunit nagawa nilang makalabas, at biglang umatake ang nakakamatay na hangin na pumatay sa mga kasama niya kaya't naiwan na namang nag-iisa si Mitsuko. Bago mamatay ay sinabi ng mga ito kay Mitsuko na nasa kanya na ang lahat ngayon, habang sinusundan siya ng hangin ay ilang minutong nagtatakbo si Mitsuko hanggang makarating siya sa isang bayan, naglalakad ang mga tao sa daan ngunit patuloy pa din siya sa pagtakbo, pagkatapos ay huminto siya sa isang police station kung saan ay nakita niya ang isang babaeng pulis. Inakala ng babaeng polis na isang maniac si Mitsuko dahil ayaw nitong magsalita at nagtututuro lang, ngunit bigla siyang tinawag na Keiko ng babaeng pulis. At pagtingin niya sa isang salamin ay nagulat siya nang mag-iba na ang kanyang buong pagkatao, at kaibigan pala ni Keiko ang babaeng pulis na si Tomoko at excited ito sa kasal ni Keiko ngayon, litong-lito si Keiko kaya't hinayaan na lang niyang gawin ni Tomoko ang lahat, sumakay sila sa isang kotse upang makapunta ng chapel kung saan siya ikakasal, at pagkatapos ay pinagkaguluhan siya ng mga babae na parang isa siyang artista, at excited ang mga ito sa kanyang kasal. At sa chapel pagkarating sa changing room ay laking gulat niya na makita niya si Aki na naghahanda na para sa kasal, sinubukan niyang tanungin ito kung ano ang nangyayari ngunit palihim na ibinulong sa kanya ni Aki na manahimik na lang muna siya ng ilang sandali, at nangako din ito na ipapaliwanag ang lahat sa kanya mamaya. Pagkatapos ay nagbihis na si Keiko ng wedding gown habang nag-uusap-usap ang mga kababaihan tungkol sa kung gaano kapogi ang groom, biglang napagtanto ni Keiko na hindi niya kayang pakasalan ang isang lalaki kung in love siya kay Aki, napansin ni Aki na nagpapanik siya kaya't pinalabas nito ang ibang mga babae sa kwarto para sa kanilang privacy, pagkatapos ay tinawag niya sa totoong pangalan si Keiko at hinimok niya ito na gawin lang ang kanyang sinasabi, hindi pa din alam ni Keiko kung ano talaga ang nangyayari ngunit nagtitiwala naman siya kay Aki at sapat na ito upang gawin niya ang mga sinasabi nito, pagkatapos niyang maghanda ay tinawag na siya ng isang grupo ng mga babae sa chapel, ngunit inatake at pinatay sila ni Aki upang maturuan niya si Keiko kung paano makipaglaban, bago pumunta sa aisle ay binigyan siya ni Keiko ng isang basag na bote bilang kanyang sandata. Pagkatapos ay naglakad na si Keiko sa aisle at makikita sa gitna ang isang nakapatayong kabaong at nasa loob nito ang groom, at biglang naghubad sa kanyang harapan ang mga babaeng guest, binastos nila si Keiko at itinulak nila ito sa kabaong, at nang bumukas ito ay nakita niya na ang kanyang mapapangasawa ay isang nakakadiring nilalang na mayroong isang ulo ng baboy na nasa katawan ng isang lalaki. Pinilit siya ng mga babae na halikan ito ngunit sa halip ay sinaksak niya ito ng basag na bote, at sinaksak din niya ang ilang mga babae doon. Tinulungan siya ni Aki ngunit pinigilan sila ng dalawang teacher, nilabanan nila ang mga ito at nagtatakbo palabas ng simbahan, at sa labas ay nilito ni Aki ang dalawang teacher habang patuloy pa din sa pagtakbo si Keiko at nakasalubong niya ang isang babaeng tumatakbo, tinawag siya nitong Izumi at inaya siya nito sa isang marathon, at pagtingin niya sa salamin ay laking gulat niya nang makita niya na nag-iba na ulit ang kanyang pagkatao, at ngayon ay siya na si Izumi na isang sikat sa marathon na hinahangaan ng lahat. At kalaunan ay nag-enjoy na siya at pagkatapos ay nakita niya ang mga kaibigan sa kanilang school na nagtatakbuhan, ngunit makikita din na hinahabol siya ng baboy na groom at ng kanyang mga teacher. Sinabi ng mga babae na maging matapang siya dahil siya lang ang makakatakas sa mundong ito. Pagkatapos ay nakarating siya sa isang kuweba, isang estudyanteng babae ang nakakita sa kanya at dinala siya nito sa isang grupo ng mga babae na nakakatakot na mga nakatayo. Sinubukan siyang patayin ng babae at sinabing kung hindi siya mamamatay ay mamamatay ang lahat. Dumating si Aki at tinulungan siya nito at pagkatapos ay sinabi niya kay Izumi na ulitin ang mga salita at sabihin na ako si Mitsuko. Nang sabihin niya ito ay bumalik na ulit sa kanyang dating pagkatao bilang si Mitsuko, at sa huling hakbang upang makatakas sa mundong ito ay kailangan niyang hilahin ang dalawang tali na lumabas sa kamay ni Aki na magpuputol sa katawan ni Aki. Ayaw niyang saktan ang taong mahal niya ngunit pinilit siya ni Aki kaya't nahati si Aki at pumasok na si Mitsuko sa totoong mundo. Napunta siya sa isang restaurant kung saan ay makikita ang unang lalaking karakter sa moving ito, pagkatapos ay nakita niya ang mga lalaking nakatingin sa poster nila ni Izumi at Keiko, at lumalabas na siya pala ay nasa isang mahalay na lungsod na tinatawag na Men's World na puno ng mga lalaki na nag-e-enjoy sa isang survival video game na tinatawag na Tag.
At ang mga nakokontrol lang na mga karakter sa laro ay sila Mitsuko Izumi at Keiko. Nawala ng malay si Mitsuko at nagising siya sa isang tila kuwebang lugar kung saan ang lahat ng mga karakter ng laro ay nakadisplay. Habang naglalakad ay nakita niya ang isang matandang lalaki na naglalaro sa TV. Sinabi nito sa kanya na mas ahead siya ng 150 years sa hinaharap, at nung high school si Mitsuko ay hinahangaan siya ng matanda, at pagkatapos mamatay ni Mitsuko ay kinuha nito ang DNA ni Mitsuko pati na ang mga kaibigan nito upang makagawa ng 3D clones para gawing libangan ng mga lalaki. Isang young version ng matandang lalaki ang lumabas at naghubad ito at inaya siya nito sa kama. Sinabi ng matandang lalaki na ang final stage ng laro ay ang katuparan na makatalik siya, at nang hihipuin na siya ng lalaki ay naalala niya ang mga sinabi ng kanyang kaibigan na gumawa siya ng kakaiba upang makaalis sa ilusyon na kinaroroonan niya. Ginawa niya ang payo nito at inatake niya ang lalaki. Sinigawan niya ito at sinabing tigilan mo na ang paglalaro sa mga babae na parang mga laruan. Pinunit niya ang isang unan at ang puting balahibo ay naging pula ng dahil sa kanyang galit, at sa wakas ay inagaw niya tungkod ng matandang lalaki at nagpakamatay. Nagulat ang matandang lalaki dahil ang kamatayan ni Mitsuko ay hindi bahagi ng laro, at sa huling eksena ay nagising ng mag-isa si Mitsuko sa puting snow, at nalaman niya na tapos na ang lahat, ibig sabihin na hindi na siya maaaring makulong muli sa isang game. Kahit na ang movie na ito ay tila kakaiba at walang kahulugan, ito ay isang talinghaga ng pagiging homosexuality ni Mitsuko at ang pakikibaka niya na hinaharap bilang isang babae sa Japan. Kumakatawan sa tatlong babae ang iba't ibang pakikibaka, ngunit ang lahat ng ito ay magkakaugnay ng mga problema. Si Mitsuko ay isang high school na umibig sa isang babae. Ang higaan na nakita nila ay kumakatawan kung paano tinatalikuran ang mga lesbian sa lipunan, at ang pagpilit na ikasal si Keiko sa lalaking hindi niya mahal, kaya't ang naging tingin niya dito ay isang nakakadiring baboy na isang bagay lang ang gusto sa kanya, at si Izumi naman na isang determinadong babae na tumatakbo palayo sa baboy ay nagsasabing lumalayo siya sa lalaking humahadlang sa kanyang tagumpay. At sa huli ang matandang lalaki na gumawa ng games ay naglalarawan na ang lipunan ay pinangungunahan ng mga lalaki na nagsasamantala sa mga kababaihan at ito ang kanilang mga problema, at sa kanyang kamatayan ay napalaya na ni Mitsuko ang kanyang sarili mula sa pagkaalipin. Si Tsukiko ay isang high school student at member siya ng photography club. Isang araw habang papauwi ay kinuhanan niya ng picture ang isang ginagawang building at kasama niya ang kanyang kaibigan na si Yoshi, at nakita niya ang kanyang kapatid na si Tomi na kasama si Toshio, at may gusto si Tsukiko kay Toshio kaya't nagselos siya sa kanyang ate. Sinabi niya kay Tomi na kukuhanan niya ito ng picture, at habang nakatayo ang kanyang ate ay sinabi nito sa kanya na alam kong nagseselos ka sa akin, kaya't nagulat si Tsukiko sa sinabi nito, at biglang nahulog ang isang matulis na bakal at tumuhog ito sa leeg at katawan ng kanyang ate, kaya't laking takot nilang lahat nang makita ito. Pagkatapos ay dumugo ang mga mata ni Tomi at tumingin siya kay Tsukiko. Makaraan ng isang taon ay patuloy pa ding napapanaginipan ni Tsukiko ang pagkamatay ng kanyang ate, at sa araw ng birthday ni Tomi ay narinig nila na biglang may kumatok sa kanilang pinto, at laking takot ni Tsukiko nang makita niya na si Tomi pala ang dumating, kaya tuwang-tuwa ang kanilang mga magulang nang bumalik na ang kanyang ate, at hindi man lang nila tinanong kung paano ito muling nabuhay. Pagkatapos ay sinabi ni Tomi na nagugutom na ako. Ngunit nagalit ito dahil hindi man lang sila nagluto ng handa para sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos ay bigla nitong sinuntok ang kanyang picture na kinuhanan ni Tsukiko nung bago siya mamatay. Kinabukasan ay nakita ni Tsukiko na inaamoy-amoy at dinidilaan ng kanyang ama ang buhok ni Tomi, at sinabi ng kanyang ama na namimiss ko lang ang amoy ng ate mo. Nabigla si Tsukiko sa kakaibang inuugali ng kanyang ama na tila kinukulam na ito ni Tomi, at sa labas ay nakita niya na sinusunog ng kanyang ina ang lahat ng kanyang mga kinuha ng mga picture, at nang pigilan niya ang ina ay sinabi nito na ipinag-utos sa akin ito ng ate mo, at nag-away sila ni Tomi nang dahil sa mga picture, at ng aksidente niyang maitulak ito ay pinagalitan siya ng kanyang ama, at pagkatapos ay pinaghahagupit siya nito ng wire ng telepono, at sa banyo ay sinabi ni Tsukiko kay Tomi na sinisisi ko ang aking sarili sa pagkamatay mo. Sinabi nito sa kanya na alam kong may gusto ka sa boyfriend ko at nagseselos ka sa akin. Pagkatapos ay ipinakita nito kay Tsukiko ang sugat sa leeg na pinagtusukan ng bakal na pumatay sa kanya, at napasigaw si Tsukiko nang makita niya na may lumabas na dila sa sugat nito, at bigla itong naging isang malaking bukol na may mukha na nagsasalita. Kaya't nang dahil sa takot ay nagtatakbo si Tsukiko, ngunit hindi naniniwala ang kanyang mga magulang nang sabihin niya na isang halimaw ang kanyang ate, at sa halip ay sinabi sa kanya ng mga ito na humingi ka ng sorry sa ate mo. Pagkatapos ay sinabi ni Tomi na ayoko na talaga dito sa bahay, at nang papaalis na siya ay nagmakaawa sa kanya ang kanilang mga magulang, dahil ayaw papigil ni Tomi kaya't pinagsasaksak siya ng kanyang ama, at pagkatapos ay dinala siya nito sa banyo at pinagputol-putol upang maitapon, at nang wala nang nakatingin ay gumalaw ang mga mata ni Tomi,
Kinabukasan sa eskwelahan ay ipinakilala ng teacher ang bagong transfer na estudyante, at laking gulat na naman ni Chukiko dahil ang ate pala niya ito at hindi naman ito nakikilala ng kanyang mga kaklase. Sinabi niya ito kay Yoshi ngunit hindi naman siya pinaniwalaan nito, at nang buksan niya ang kanyang baunan ay nakita niya ang mga mukha ni Tommy sa loob kaya't agad niyang itinapon ito sa basurahan. Samantala nang hanapin siya ni Yoshi ay nakarinig ito ng ingay, at nang tingnan ang basurahan ay nakita din ito ang mga mukha ni Tommy sa loob ng baunan. Sinubukan niyang tumakas ngunit humaba ang mga dila ni Tommy at sinakal siya ng mga ito. At sa bahay ay lumabas ang tinapon na ulo ni Tommy sa basurahan, at sinabi nito sa ama na kailangan niyang kainin ang isa niyang kapamilya upang muling mabuo ang kanyang katawan, at kinumbinse niya ang ama na patayin ang kanyang ina. Samantala ay tinanong ni Toshio si Chukiko kung nagdadalamati pa di ba siya sa pagkamatay ng kanyang ate, at naging masaya si Chukiko dahil sa wakas ay nakasama na niya si Toshio na kanyang crush. At habang nasa gym sila ay dumating si Tommy at hinamon niya ito na maglaban sila ni Toshio, at laking gulat ni Toshio nang makita niyang nabuhay ulit si Tommy, at agad siyang tinalo ng babae at hinalikan, kaya't nagselos si Chukiko sa kanila, at sa labas ay sinabi ni Tommy sa kanya na layuan muna si Toshio. Pagka-uwi ay napansin niya na nawawala na ang kanyang ina, at pagkatapos ay pinakain na ng kanyang ama ang putol na ulo ni Tommy. At lumalabas na pinatay na pala ng ama nila ang kanilang ina. Sinabi ni Tommy na putulin mo ang dila ng aking ina at ipakain mo sa akin. Kinabukasan ay hindi na pinapansin ni Toshio si Chukiko habang kasama nito si Tommy kaya't sobrang nasaktan si Chukiko, at habang nasa studio ay nilapitan siya ni Yoshi at hindi niya alam na namatay na pala ito. Pagkatapos ay ipinakita nito sa kanya ang bukol nito sa balikat na may nakalabas na dila, kaya't nang dahil sa takot ay agad siyang nagtatakbo sa labas. Tinanong ni Yoshi ang mga lalaki kung nakita ba nila si Chukiko, ngunit nakita ng mga ito ang bukol na nagsasalita kaya't hinawakan nila si Yoshi upang patayin. Samantala ay nakita naman ni Chukiko na sinasaksak ni Toshio si Tommy habang tumatawa. Pagkatapos ay biglang gumalaw ng kusa ang dugo at nabuo ulit ito at naging si Tommy, at naghalikan sila ni Toshio kaya't takot na takot si Chukiko. Pinutol ng judo team ng Garden Scissor ang ulo ni Yoshi ngunit tumayo ang katawan nito at pumalit ang mukha na nasa bukol. Sinugod niya ang mga lalaki at nagtatakbo sa labas, samantala nang dahil sa selos ay sinaksak ni Chukiko sa batok si Toshio, at pagkatapos ay sinaksak din niya sa mukha si Tommy kaya't sumabog ang katawan nito. Pagkatapos ay hinabol siya ng katawan ni Yoshi at nakita niya na patay na ang lahat ng mga lalaki kanina, at sa kwarto ay nakita niya na nagkapaan ng buhok ang ulo ni Tommy na pinapakain ng kanyang ama kanina, at may maliit din itong mga ulo na nakalawit. Pagkatapos ay nakita niya na may lumabas na namang isang Tommy sa locker, at nakapasok na din si Yoshi sa kwarto at pinaligiran nila si Chukiko kaya't nag-iiyak ito. At nang hahalikan na siya ni Tommy ay bigla siyang nagising at napagtanto niya na isang panaginip lang pala ang lahat, at sa pag-upo niya sa lamesa ay nalaman niya na solong anak lang pala siya, at natawa na lang siya sa sarili dahil inakala niya na totoo ang kanyang panaginip, ngunit biglang kumain ng isang kumpol na mga buhok ang kanyang ama, kaya't nagtatakbo siya sa kanyang ina ngunit natakot siya nang makita niya na biglang bumuligtad ang ulo ng kanyang ina. Pagkatapos ay sinugod siya ng mga ito upang patayin, at habang tumatakas ay nakita niya sa pinto ang napakalaking mukha ni Tommy, at nagpakawala ito ng mga alupihan na mayroong mukha niya na humabol kay Chukiko at pagkatapos ay pinatay ng mga ito ang kanyang mga magulang. At habang pumapanik sa hagdan ay nakasalubong niya si Toshio at pilit siyang itinutulak nito ngunit ito ang naihulog niya sa hagdan. Bigla ding lumitaw si Yoshi at itinutulak din siya nito ngunit si Yoshi ang naihulog niya at kinain ito ng mga alupihan. Sinubukang ilak ni Chukiko ang pinto ngunit napahinto siya nang biglang lumitaw ang dambuhalang mukha ni Tommy. Pinagkukuha na niya si Tommy ng picture kaya't umalis na ito. Ilang sandali ay nagtatakbo na siya sa sala at sinabi niya kay Tommy na ako lang ang tanging tao na nakakaintindi sa iyo, at habang nagpapatawaran silang magkapatid ay bigla siyang pinatay ng mga alupihan, at sa huling eksena ay makikita natin si Chukiko na lumabas sa kanilang bahay na kamukha ni Tommy. Naglakad-lakad siya sa kanilang lugar at nakikita niya ang mukha ni Tommy na kasama ang iba't ibang mga tao. Pagkatapos ay sumama na siya sa bahay ng isang lalaki at makikitang pinagsasasaksak siya nito, at pagtingin niya sa salamin ay nakita niya ang kanyang ate na si Tommy at nagtawanan silang dalawa, at ilang sandali ay namatay na din si Chukiko. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.